May isa pa tayong rally na possible na tumama tayo dito sa loob. Welcome guys, tara pag-usapan natin ng price action ni BTC ngayong araw. Paalala lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only and insight sa market and mga ideas ko lamang ito how I read the chart and how I analyze the chart. By the way guys, dun sa kahapon natin na vlog, sino yung sumabay sa trade natin, yung mga sinabi ko na may cap and handle sa 1H, sino sumabay doon? Ayun, 'di ba? Sabi ko sa inyo noon, may nakita tayong cap and handle, and that time is yung handle ay pabuo pa lang. Then sinabi ko sa inyo na mag 80k, 88k to 86k possible. And then ayun, nag-trigger nga yung sinabi ko na mag 88k. Ayun, then ito yun, diba guys? Ito yung sakto doon sa prediction natin kahapon na mag 88k. Kaya kaway yung sa mga pumaldo kahapon at sumabay sa atin. And then balik tayo sa daily candle natin kay BTC. Yun natin basahin kahapon. Ayun nga, kahapon nandito tayo, diba, sa taas na to. Then sabi ko sa inyo, possible this month magkakaroon tayo ng mini rally this April. And then yun nga, binigay nga yung mini rally natin. Ito yun, possible mag 88k, pero I'm sure hindi pa to yung rally na hinihintay ko eh. May isa pa tayong rally na possible na tumama tayo dito sa loob sa 90k. Piling ko talaga babalikan natin itong 90k in this April bago mag May. Ayun lang. Tapos ngayon, paalala lang ha, nasa ilalim na tayo ng 200 EMA. Possible baka gumawa na naman ng bagong lower low to. Baka possible i-touch na tong yung immediate support natin sa 77k, or if ever possible mag-rally muna ulit and subukan tong basagin tong diagonal resistance natin. Kahapon din tumagos tayo pero na-reject tayo dun sa 50 MA natin. Ito yung sinasabi ko, dito tayo na-reject. Dito tayo na-reject kaya bumagsak tayo. Ayun lang, basta kung anong sinasabi ng chart, sundin lang natin and sabayan lang natin yung galaw. Then balik tayo sa monthly. Ayun na, diba sabi ko sa inyo, possible magkakaroon ng rally dito. Ayun na nga kahapon, pero hindi natin tinatch yung 90k. Pero I'm sure hindi pa to yung rally na hinihintay ko. Baka meron pang isa pa, baka possible dito muna baka balikan tong 77k, then tumalbog, then babounce play, then after the end of the month possible doji candle naman ulit tayo. Possible yun, pero I'm not sure pa. Pero wait natin yung next candle na ibibigay sa atin sa daily and sa weekly, kasi start pa lang naman to ng April, kaya wala pa tayo masyadong galaw nakikita pa, pero at least nagpakita ang mga bulls doon. Sinubukan nilang basagin yung diagonal resistance, pero paalala lang ha guys,
nasa loob pa rin tayo ng ating megaphone pattern. Nasa loob pa tayo, kaya possible talagang tutulo talaga tayo pailalim. Then mayroon tayong flag dito, bear flag pa, dalawang sign yun na talagang nasa downtrend talaga tayo, and hindi pa tayo na makakabasag dito, hindi pa tayo tumatagos dito sa diagonal resistance natin. And then kay Ethereum still same pa rin, nandun tayo sa support natin, nag-dribble. Ayun lang, wala pa rin magandang galaw kay Ethereum, still nandun lang tayo. Possible tumulo na tayo dyan. If ever anong mangyari, tutulo talaga tayo dyan. Wait na lang natin. Kasi hindi tayo bumalik sa taas Baka once na tumagal tayo dito, nag-dribble, baka tumulo at baka Bart Simpson yan. Mas lalong tumulo yun ng mabilis. And then sa news about sa tariff ni Trump, ayun nga, sabi ni President Trump, say tariff won't be for reciprocal tariff daw, kasi mabait pa daw sila. And then US to impose 10% base tariff on all country daw, pero kahapon naglabas na sila ng mga tariff na kung ilang percent ang bibigay nila. Bali, ito yung mga binigay nilang tariff. Then yung Pilipinas is 17%, pinakamalaki ang Colombia, wala naman sila makukuha sa atin Pero sa Taiwan, malaki yung binigay nilang tariff, kasi sa bagay, kasi dito TSMC, dito yung semiconductor, dito lahat ginagawa ang semicon, at sa China, kaya pangalawang malaki yung binigay nila dito sa tariff. Then Vietnam, sa bagay Vietnam kasi mahilig kumopya doon sila kumikita sa pangopya. Ayun lang. Then Canada and Mexico exempt from reciprocal tariff for now. Hindi muna nila tinuloy pala, as in yung previous report, diba, sabi 25 to 100% daw ibibigay nilang tariff, at least hindi nila tinuloy. And then sabi ni Trump, nagparami siya na sa mga US at sa mga Amerika na hindi daw sila magbibigay ng malaking tariff sa US. And US raised total tariff on Chinese good to 54%. Yun yung sinasabi ko, diba, malaki nga yung binigay nila din sa China. And then ayun nga, marami na liquidate kahapon Kung di kayo naka-exit, sabi ko sa inyo, mabilisan trade lang. Ayun, tulog na kasi ako nung nangyari yun. Bali, naglagay na lang ako ng stop loss nung inangat ko yung break even ako nun Tapos naglagay ako ng TP bandang 86k. Okay na ako doon, from 83 to 86k. Malaki na rin yan, at least kahit paano naka $200 tayo doon. Okay lang din yun, hindi naman masama kahit tulog ka. Ayun lang guys. And then CoinDash, ang lit ng aking CoinDash nangyari dito. CoinDash, tingnan natin ang CoinDash natin kung ano yung mga possible na ililiquidate mamaya. Wala pa masyado pang maaga para sa liquidation natin sa 12 hours. Tingnan natin. Ayun, parehas makapal. Ewan ko sino uunahin, pero possible kukuhanin muna tong ilalim. Mamaya tingnan natin yung chart kung anong itsura ng chart
sa 5 minutes. Alam ko 5 minutes tong ano yung ginagamit nila dito. Silipin natin yan mamaya. Then 24 hours parehas oh. At sa 24 hours sinataw na nga ilalim. Possible katawin nga talaga ilalim muna bago mag-pump. Kung mawala yung nasa taas, ito sa 12 hours natin. Ito yung mga basic technical analysis. Kung mawala ito mamaya at maiwan tong, possible hatawin tong ilalim muna bago mag-pump. Pero possible dito sa chart natin, silipin natin yung 5 minutes. Sa 5 minutes, ano sinasabi no ating, ayun nga, nasa ilalim tayo ng 200 EMA. Ibig sabihin, naka-downtrend talaga. Possible to hatawin tong bandang 80k. Ay, tignan natin ulit yung coin last 80k ba yun? 82 lang. Possible balikan tong 82, then baka mag-bounce play doon. Hatawin to hanggat ito hindi nawala mamaya. Hatawin din to ng mga market makers. Ginagawa ng market makers yun para hindi na sila magbabayad ng fees. Ganun lang yun. Ayun lang yung update natin ngayon, guys. Wala masyadong galaw kasi tapos na yung announcement ni Trump. Kaya kung anong sinasabi ng chart, sundin lang. Always remember, trend is your friend. Bye bye.